isang gabi ng pagkakamali ang magiging dahilan upang maging mas malapit ang koneksyon ni na Christine at Brent. Dahil sa ibinalita ng dalaga kay Brent ang pagdadalang tao niya, muli silang nagkita makalipas ang ilang buwan, kung saan sumailalim sa mahika ang binata upang maging sunod-sunuran sa pag-ibig. Ano nga kaya ang magiging mas malaking dulot ng itim na mahika sa isang tao? Sa araw mismo ng kanilang kasal, may makakaputol kaya ng gayuma? O bibit-bitin nila ang pinakamalaking kasalanan na babago sa kanilang mga buhay? Ay, grabing traffic ang inabot ko. Ang init pa sa labas. Paano? Nagkamali kasi ng dinaanan yung nabukong motor. Ay, napunta pa kami dun sa may nagpi-prenup shoot. Ayun, kinailangan pa naming umikot. Bilad na bilad ang balat ko sa araw. Ay, mabuti na lang may sunscreen ako. Oo nga pala, kanina pa ba kayo nandito? Hindi naman, medyo kararating lang nga lang namin. Hinihintay pa namin yung iba. Umupo ka na muna lang dyan. Mukhang na-traffic din sila eh. Kamusta na nga pala? Balita ko malapit na rin ang kasal mo. Oo, inaasikaso pa namin. Hindi pa kasi kami sigurado kung saan ba ang venue. Pinag-uusapan pa kung garden o beach wedding. Sa susunod na linggo pa yung prenup shoot namin. Uy, invited ka ha. Pumunta ka doon, kukunin kitang bridesmaid. Uy, congrats ha. Kailan ba yan? Tingnan ko muna kung pwede ako ha. Alam mo naman na busy ako sa trabaho eh. Tapos sa susunod na buwan pupuntahan ko pa si Jowa sa Canada. Kaya baka masaktuhan naman na nasa abroad ako. Oo nga pala, hindi ko pa nakikita ang future groom mo. Bakit hindi mo isinama rito? Hindi kasi yun mahilig sa mga ganito. Grabe, kung alam mo lang kung gaano ka mahiyain yun. Ako nga lang ang kinakausap nun eh. Pasalamat na lang din dahil iwas sa babae. Hindi friendly at hindi palakibo. Oh, sino pa bang hinihintay natin? Uy, may mga bagong mukha ako nakikita rito ah. Mga kaibigan mo sila? Hello sa inyo, ako pala si Christine. Oo. Mga naging kaibigan ko sa trabaho. May isa pa akong hinihintay, si Brent. Actually, friend yun ng boyfriend ko. Pero inaya ko na sumama sa atin makiparty. Paano, galing sa breakup, kailangan ng konting saya. Alam mo yun, hindi naman siya madadamay ng boyfriend ko dahil nasa Canada. Kaya ang sabi ko, magpakasasa na lang muna sa alak. Oh, ayan na pala siya. Ang hirap naman maghanap ng parking dito. Doon pa ako sa kabilang building nagpunta. Ang pogi naman niya, Ara. Bakit naman mabubroken pa yung ganyang mukha? Grabe naman kung may gusto pang manakit sa kanya. Kasi kung ako yan, hindi ko yan papakawalan. Baliw ka talaga. Oo nga pala, Brent. Ito si Christine. Isa sa mga friend kong mahirap maaya sa galaan. Nagkakilala kami niyan noon nasa LU. Tapos, nabalitaan kong nakabakasyon malapit dito. Ayan, inaya ko na. Hello sa'yo, Brent. Nice to meet you too. May iba ka pa bang hinihintay? Tara, makita tayo. Alak naman masyadong broken-hearted. Tara na nga. Halika na, Christine. Tawanan ang maririnig sa kanila habang sabay-sabay silang umaakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang bar. Marami sila na magkakasama kung saan isang mahabang lamesa sila nakapwesto. Kahit na hindi pa kilala ni Christine ang pangalan ng mga kasama niya, maayos siyang nakisama sa mga ito at nakipagkwentuhan. Sa katunayan ay hindi rin naman sila ganon lubos na magkakilala ni Ara. May connection lang silang dalawa kaya minsan ay nakakapag-usap sila. Sanay rin naman ang dalaga na makihalubilo sa maraming tao. Naging masaya ang gabi nilang lahat. Umiindak sa tugtugin at nagpapakalulong sa alak. Pwede ba magtanong kung hindi ka lang naman masasaktan kasi medyo personal to? Tungkol ba saan? Sa love life ko. Gusto mong malaman kung bakit kami naghiwalay. Daig mo pa manghuhula ah. Yan lang naman ang pwede mag-iusapan tungkol sa buhay ko. So, bakit nga ba? May iba bang dahilan? May nagloko ba sa inyo? Walang cheating. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto niya makipaghiwalay sa akin.
dahil hindi siya makapag-focus sa karir niya. Pero mahal ko siya. Kaya gagawin ko pa rin lahat para maibalik yun sa amin. 13 years yun. Hindi ko papayag na matapos lang dun. Malapit na kaming ikasal eh. Oh, sorry. Hindi ko alam na ganun pala kayo katagal. Pero malay mo, may ibang babae na mas deserving mahalin mo. Marami pa dyan na hindi ka basta ipagpapalit. Malabo, hindi ko na kaya magmahal ng ibang babae bukod sa kanya. Hindi natuloy ang malalim na usapan ng dalawa nang unti-unting nagpaalam ang mga kasama nila na uuwi na. Napatakbo rin si Ara sa banyo upang sumuka. Ilang oras na rin naman silang nagpapakasaya kaya napagdesisyonan na nilang umuwi. Nasusuka talaga ako. Ang init ng sikmura ko. Umuwi na tayo. Napasobra ang inom natin. Baka mamaya magalit pa sa akin ng boyfriend mo kapag napahama ka pa. Paanong hindi ka malalasing, Brent? Pati iniinom kong alak, ikaw na ang kumuha. Ikaw naman, Ara. Sure ka bang kaya mo makauwi? Gusto mo bang ako na lang ang mag-drive ng kotse mo? Hindi pa naman ako lasing eh. Sa inyong lahat ako lang yata ang walang tama ng alak. Hindi na. Andyan na yung kapatid ko. Nasa baba na raw siya naghihintay. Siya na ang magdadrive para iuwi ako sa bahay. Ganun ba? Sige pala. Tara na, bumaba na tayo. Oh, magdahan-dahan ka lang baka malaglag ka. Hoy, isa-isang hakbang lang. Naku, tayong dalawa talaga ang gugulong dito. Saan ka ba sasabay umuwi, Christine? Kaya mo bang makauwi ngayon? Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Doon ka na lang muna sa bahay matulog. May isang bakanteng kwarto naman kami. Hindi na. Magbubuk na lang ako. Malapit lang naman ang hotel ko rito eh. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Ay, ayan ba yung kapatid mo? Ikaw yung kapatid ni Ara, no? Lasing na lasing. Mukha na bigla yata sa alak. Ingat kayo sa pag-uwi, ha? Dahan-dahan sa pagmamaneho. Ang bigat pala ng babae na yun. Sumakit ang braso ko. Sandali, anong oras na ba? Makakapag-book pa kaya ako nito? Ayoko naman mag-commute. Wala naman akong alam dito. Saan ka ba uuwi ngayon? Gusto mo bang sumabay na lang sa akin? Feeling ko hindi ako safe kapag ikaw ang magmamaneho. Lasing na lasing ka na. Ano ba yan? Mukhang ako pa maghahatid sa'yo pa uwi. Ano ka ba? Kaya ko magmaneho. Halika rito, sumunod ka sa akin. Kunin natin ang kotse ko. Ang naalala ko, doon ako nagpark. Ay! Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya mo magmaneho, sarili mo na nga lang kusa mo pang ibinabangga sa poste. Naku, delikado talaga. Akin na ang susi ng sasakyan mo. Ako na ang magmamaneho. Grabe naman kasi kung uminom ng alak. Walang nagawa si Christine kundi ang ipagmaneho ang binata pabalik sa kondo nito. Ang akala niya ay doon lang natatapos ang lahat pero hindi na kinaya ni Brent na maglakad mag-isa kaya inalalayan niya ito papasok ng kondo. Hinanap niya kaagad kung saan niya maaaring iwan ng binata. Napukaw naman ang atensyon niya ng kwartong nakabukas kung saan doon niya inihiga si Brent. Sabay silang bumagsak sa kama dahil hindi rin niya binibitawan ang binata. Bitawan mo na kaya ako. Masyado ka nang nawiwili sa panananching mo sa akin, ha? Hoy, Brent. Oh, tingnan mo. Inilalapit mo pa talaga yung mukha mo sa akin. Gusto mo ba akong halikan? Napakaganda mo. Para akong nakakakita ng Diyosa na ibinigay ng langit para sa akin. Impluwensya na rin ng alak, hinigit ng binata si Christine at mariin itong hinalikan. Hindi naman tumanggi ang dalaga, ginantihan niya rin ito ng mas mapusok na halik. Naging mainit ang kanilang gabi. Pinagsaluhan ang sarap ng magdamag. Kinaumagahan, naunang nagising si Brent. Inalis niya ang pagkakayakap sa kanya ni Christine bago siya tumayo na hawak ang ulo. Bad trip naman. Bakit ba ang dami ko ininom na alak kagabi? Anong oras na? Late na ako.
Hindi ko na naman napuntahan si Prim sa bahay nila. Paano namin maayos ang relasyon namin? Sino ba tong katabi ko? Sandaling nagising si Christine. Inangat niya pa ang kumot na bumabalot sa katawan niya bago siya umupo. Gising ka na pala? Anong oras na ba? Hindi na ako nakabalik sa hotel ko. Umalis ka na ngayon! Ha? Ganun na lang yun? Kung paalisin mo ako ngayon, parang hindi ka nakiusap sa akin kagabi na magstay muna ako sa tabi mo. May nangyari pa sa atin. Pwede ba? Masakit ang ulo ko! One night stand lang ang nangyari sa atin. Impluensya lang yun ng alak. Umuwi ka na sa inyo. Dahil baka naghihintay na sa'yo ang sinasabi mong fiancé mo. Iwan mo ako rito. Ayoko makita ang mukha mo. Hindi na kumibo si Christine. Umalis siya ng kondo nang hindi niya kinakausap pa ang binata. Wala lang din naman para sa kanya ang isang gabing nangyari sa kanila dahil mangilang beses na niyang nagawa yun sa bawat lugar na pinupuntahan niya. Naging maayos at mabilis ang takbo ng panahon. Nanatili sa nakaraan ang nangyari sa kanila. Dahil matapos nun ay wala na silang naging kahit na anong komunikasyon. Hanggang sa nakipagkita si Christine sa kaibigan niya. Ay, pasensya na. Katatapos lang ng meeting namin. Napaghintay yata kita na matagal. Bala ko pa nga sana na mag-undertime kaso ang dami naming inaasikaso ngayon sa trabaho eh. Tambak talaga ako ngayon. Alam mo bang, bala ko pa sanang magtagal sa Canada kaso tawag sila ng tawag sa akin para bumalik na sa trabaho. Hindi, okay lang. Ako na nga ang may kailangan sa'yo. Inistorbo pa nga kita eh. Umupo ka na lang muna dyan. Tungkol ba sa anong mahalagang bagay na sasabihin mo sa akin? Tungkol ba yan sa kasal mo? Malapit na ba? Hindi yun. Naalala mo ba yung lalaki na kaibigan ng boyfriend mo? Yung nakasama natin noong September 15? Yung sinasabi mo na broken-hearted? Oo, si Brent. Bakit? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Alam ko kung saan ang kondo niya kasi galing na ako dun. May nangyari pa nga sa amin nung gabi na yon. Pero nung nagpunta ako dun kahapon, wala na raw siya ron. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Wala akong alam na kahit ano tungkol sa kanya. Kaya sa'yo ako nagbabaka sakali. Baka lang alam mo kung nasaan siya. Wala na talaga siya doon. Dahil ibinenta na niya yon. Pinayuhan kasi namin siya na ibenta na dahil doon sila tumira na ex niya. Para sana makapag-move on na rin siya. Ano bang kailangan mo sa kanya? May atraso ba siya sa'yo? Isa pa, hindi ko alam na may nangyari sa inyo ng gabing yon. Hindi ko kasi ipinaalam kahit kanino. Dahil, alam mo na, ikakasal na ako nung panahon na yon. Ayoko naman makaapekto sa relasyon namin ng fiancé ko. So, bakit mo nga siya hinahanap? Anong kailangan mo sa kanya? Gusto kong sabihin sa kanya na nagbunga ang isang gabi na yon. Buntis ako at si Brent ang ama. Ha? Sigurado ka ba niya sa sinasabi mo? Isang beses lang naman atang nangyari yun, di ba? Paano ka nakakasigurado na si Brent ang ama ng dinadala mo? Hindi ba may nobyo ka? Alam ko na siya talaga. Hindi ako nagkakamali na siya ang ama ng dinadala ko. Sa kanya ang bata na to. Hindi naman ako lalapit sa'yo at hahanapin siya kung hindi ako sigurado. Hindi ko naman gagawin tanga ang sarili ko, no? Ang gulo. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Kung totoo man na buntis ka, anong balak mo kapag sinabi mo sa kanya? Paano yung fiancé mo? Ikakasal ka na, Christine. Sa katunayan, hindi na matutuloy ang kasal namin. Nang malaman niyang ibang nakabuntis sa akin, nakipaghiwalay siya. Oo, gets ko naman. Naiintindihan ko kung bakit hindi niya ako matanggap. Ayokong ipalaglag ang bata. Anak ko pa rin ito, Ara. Kaya gusto kong panindigan kung ano man ang nabuo sa isang gabing pagkakamali na nangyari sa amin ni Brent. Kaya please, tulungan mo kung makausap si Brent. Hindi ko naman siya ipinagpipilitan sa anak namin, pero ayoko na maipagkait sa kanya na malaman niya ang totoo. Sige, susubukan ko muna siyang kausapin ha. Babalitaan na lang kita kapag nagkita na kami. Sasama na ako sa'yo para ako na ang magsasabi sa kanya. Alam ko na natatandaan niya pa yun. 2 buwan pa lang naman na nakakalipas simula nun eh. Hindi kumbinsido si Ara sa mga sinasabi ni Christine.
Pero masyadong makulit ang kaibigan kaya wala na siyang nagawa kundi ang samahan ito sa bagong bahay ng binata. Iniwan niya ang dalawa para makapag-usap ng masinsinan. Nasa labas ng bahay si Ara habang kausap ang kanyang nobyo. Ibinalita niya kung ano ba ang sinabi sa kanya ni Christine. Doon niya rin nalaman na nagiging maayos na ulit ang relasyon ni Brent sa dati nitong nobya, kung saan paunti-unti na silang bumabalik sa dati dahil hindi raw tumitigil ang binata na suyuin ang dating nobya. 1 buwan pa lang simula nang magkabalikan sila pero hindi pa nila ito masyadong ipinakikita sa lahat. Ang nobyo lang ni Ara ang nakakaalam na nagpaplano na rin ang dalawa na ituloy ang naudlot nilang kasal. Naku, kapag nalaman ng girlfriend ni Brent na nakabuntis siya, baka tuluyan na sila maghiwalay. Ano na kayang naging usapan na ng dalawa? Makapasok na nga sa loob. Pagbukas ni Ara ng pinto, sakto naman na binuksan din yun ni Christine. May malawak siyang ngiti sa kanyang labi na parabang may maganda silang naging usapan ng binata. Tapos na kayo mag-usap? Oo, sinabi ko na sa kanya ang lahat. At ang sabi niya, pananagutan niya ako. Gusto na nga niya akong pakasalan eh. Ha? Talaga sinabi niya yun? Sure ka ba? Bakit para namang gulat na gulat ka? Hindi ka ba makapaniwala na ikakasal na naman ako? Pero alam ko this time matutuloy na to dahil hindi ako papayag na may hahadlang pa. Hindi ka ba masaya para sa amin? Sa susunod nito magiging ninang ka na rin. Masaya naman siguro. Pasensya na, masyado lang akong nabigla sa mga nangyayari. Parang ang bilis kasi, nakakagulat lang. Sige na, uuwi na muna ako. Marami pa akong gagawin. Salamat nga pala sa pagsama sa akin dito ha. Mabuti na lang mabait ang kaibigan mo dahil isa siyang lalaking may paninindigan. Handa niyang gawin ang lahat para lang mabigyan ng magandang buhay ang magiging anak namin. Naiwan si Ara na nakatulala sa tapat ng bahay ni Brent. Hindi pa rin maproseso ng kanyang utak kung ano nga ba ang nangyayari. Paanong naging ganon kabilis ang desisyon ni Brent kung alam naman nila kung gaano siya kabaliw sa kanyang nobya? Kilala niya ang binata. Hindi ito basta nagdedesisyon. Lalo pa at pinangakuan niya rin ng kasal si Prim. Nais munang kumpirmahin ni Ara ang mga nangyayari kaya pumasok siya sa loob at naabutan ng binata na tila ba may malalim na iniisip. Brent, pwede ba tayo mag-usap? Iwan mo muna ako. Wala akong balak makipag-usap sa kahit sino. Gusto ko lang pag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Christine. Kasi sinabi niya sa akin na... Mahal ko si Christine. Mahal ko si Christine. Umalis ka na rito. Ayos ka lang ba? Bakit parang may kakaiba sa'yo? Si Christine lang ang gusto kong pakasalan. Siya lang ang babaeng mahal ko. Mangilang beses pang itinulak ni Brent ang kaibigan para makalabas ng bahay. Paulit-ulit niyang binabanggit na mahal niya si Christine at tila ba nawawala sa kanyang sarili. Ilang beses pang kumatok sa pinto ang dalaga pero hindi siya pinagbubuksan. Kaya sinabi niya sa kanyang nobyo ang mga nangyari. Dahil matalik na kaibigan ng kanyang nobyo si Brent, maaaring ito lang ang kayang kumausap sa kanya. Sa nagdaang mga araw, nabalitaan na lang ni Ara na nagsasama na sa iisang bubong sina Christine at Brent. Labis ang pagtataka kung paano naging ganun kabilis magdesisyon ang lalaki. Lalo na at duda maging si Ara sa dinadala ni Christine. Kahit sabihin na magkaibigan sila, hindi sila lubos na magkakilala. Kung nagawa ni Christine na magkaroon ng isang gabing pagkakamali kay Brent habang may nobyo siya at ikakasal na sila, paano kung may ibang lalaki pa bago si Brent? Ngunit ang binata lang ang napili niyang umako ng ipinagbubuntis niya. Mga bagay na patuloy bumabagabag kay Ara. Gumagawa siya ng sarili niyang hakbang para mabisto ang itinatago ng kaibigan, kaya nagpanggap siya na parabang wala lang ang lahat. Happy New Year, Brent and Christine. Kamusta na kayo?
Happy New Year din. Maayos naman kaming dalawa. Masaya kami. Grabe pala mag-alaga si Brent, no? Kasi bawat oras, pinaparamdam niya sa akin na mahal niya kami ng future baby namin. Lahat ng hiling ko at kaartihan ko sa pagbubuntis, naku, na ibibigay niya. Brent, ayos ka lang ba? Bakit parang nawawala ka sa sarili mo? Siguro puyat lang yan at pagod. Gusto mo bang magpahinga muna, asawa ko? Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Hayaan mo na muna kami ni Ara dito. Walang pagdadalawang isip, napasunod ni Christine ang binata. Pumasok kaagad ito sa loob ng kwarto nang hindi man lang kinakausap si Ara. Isang dagdag alalahanin dahil sa unang pagkakataon, ganun lang kabilis siyang manipulahin ng isang babae. Sigurado ka bang ayos lang si Brent? Ang dami kasing pagbabago sa kanya. Hindi siya ganun. Madaldal at masayahin siyang tao. Ilang taon na kami magkakilala dahil sa nobyo ko. Kahit nung naghiwalay sila ng long-term girlfriend niya, hindi siya naging ganyan eh. Madalas lang na mainitin ang ulo niya. Para kasi may kakaiba eh, hindi ko maipaliwanag. Nakaka-offend naman ang mga sinasabi mo. Anong pinapalabas mo? Nagbago ang ugali ni Brent dahil sa akin? Hindi ko naman siguro kasalanan na ayaw niyang makipag-usap sa ibang tao. Ang gusto niya kasi, ako lang ang nakakakita ng saya niya. Hindi ba pwede yung ganon? Nagbabago siya para sa pamilyang binubuo namin. Hindi naman porket kaibigan siya ng boyfriend mo, kilala niyo na talaga siya ng lubusan. Pati ang boyfriend ko ayaw na niya makausap. Doon pa lang may kakaiba na eh. Imposible dahil ilang taon na sila magkaibigan. Simula pa ng mga bata sila. Sanggana nila ang isa't isa. Kaya paanong ganun kabilis na mag-iba ng timpla si Brent? Dahil alam ko kung ano mga pinagsasasabi ng boyfriend mo kay Brent. Nababasa ko ang mga chat niya. Alam mo bang sinasabi ng boyfriend mo na paano ako papatulan ni Brent hindi naman ako maganda? Sa tingin mo ba matutuwa siya kapag nabasa niya na minamaliit ng iba ang babaeng mahal niya? Siguro kahit ikaw maiintindihan mo ko. Dahil ba hindi ako kasing ganda ng ex ni Brent, magdududa na kayo kung bakit niya ako pinatulan? Tinanong ko siya ng ilang beses at ang sabi niya, ako lang ang mahal niya dahil sa akin niya nakuha ang pag-aalaga at pagmamahal na hindi niya nararanasan noon. Kaya wala yan sa itsura. Mas mabait at mas maalaga ako kaysa sa dati niyang girlfriend. Kaya kung pabalik-balik ka rito para lang sabihin sa kanya na hiwalayan ako, hindi mo yun magagawa. Hayaan niyo na lang kami maging masaya. Hayaan niyo kami bumuo ng sarili naming pamilya. Hindi ko intensyon na sumama ang loob mo. Ang sa akin lang, pakiramdam ko may nangyayaring kung ano kay Brent. Hindi nga namin alam eh, baka ginayuma mo siya. Ayan, lumabas din sa bibig mo. Ang plastic mo, pupunta-punta ka rito para makibalita. Yun pala may iba ka nang iniisip tungkol sa amin. Hindi ko siya ginayuma. Mahal niya ako at yun ang pinanghahawakan ko. Lumayas ka rito! Pinaalis ni Christine ang kaibigan at pinagsabihan na pinuputol na niya ang ugnayan nila. Huwag na rin siyang babalik sa bahay nila kung paulit-ulit lang na ipapamukha sa kanyang hindi siya dapat mahalin ni Brent. Nagbanta rin si Ara na malalaman niya rin kung ano ang lihim niya. Sa oras na mapatunayan nilang ginayuma niya lang si Brent, sila mismo ang gagawa ng paraan para maalis ang mahika na ginawa niya. Bakit ba lahat sila humahadlang sa aming dalawa? Mahal namin ang isa't isa at walang kahit na sinong makakapaghiwalay sa amin. Akin lang si Brent. Handa akong kalabanin silang lahat. Huwag lang nilang kunin sa akin ang lalaking mahal ko. Buo sa kalooban ni Christine na hindi siya iiwan ng kasintahan at wala siyang pakikinggan na kahit sino sa mga taong pilit na lumalapit sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, hindi nagparamdam si Ara. Pero alam ni Christine na may ginagawa itong plano laban sa kanya. Tingnan mo to, asawa ko. Bagay siguro sa akin ang ganitong gown, no? Ano ba sa tingin mo? Ikaw kaya ang pumili kung anong mas maganda sa akin. Sa ganda mong yan, kahit anong suotin mo, bagay naman sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Kahit anong gown ang piliin mo, ikaw pa rin ang nag-iisang pinakamaganda sa paningin ko. Ayan ka na naman eh. Huling-huli mo na naman ang kiliti ko. Nakakainis ka talaga. Panay ka bola sa akin.
Ayan na, feeling ko tuloy para na akong pang Miss Universe. Gandang-ganda na naman ako nito sa sarili ko. Mas maganda ka sa lahat, asawa ko. Hindi kita mamahalin ng ganito kung hindi ko nakikitang higit ka sa kanila. Mahal mo ba ako? Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. Makakaasa kang sa'yo lang ang puso ko. Tiyak na matutuwa ang baby natin kapag lumabas na siya. Dahil may isang responsabling ama na magmamahal sa kanya. Isang pamilya na magbibigay ng magandang buhay. Sana maging kamukha mo ang baby para kapag babae siya, magiging sobrang ganda niya. At kung lalaki naman, syempre sobrang pogi niya. Mukhang isang normal at perpektong araw na puno ng pagmamahalan, ngunit natigilan ng dalawa sa paghaharutan nang makarinig sila ng katok sa pinto. Si Christine ang nagbukas ng pinto kung saan nakita niya si Ara na may kasamang isang magandang babae. Di hamak na mas maputi, makinis at mas balingkinitan ang katawan ng babae. Kilala ni Christine kung sino ang kasama ni Ara. Ito ang dating kasintahan ni Brent. Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa niyo sa bahay namin? Talagang nagsama ka pa ng ibang babae para lang magulo ang relasyon na iniingatan namin? Bakit hindi mo nalang pinanatili ang pananahimik mo? Masaya na kami. Gusto lang sanang makausap ni Prim si Brent. Bigyan mo sila ng kaunting pagkakataon para sa closure. Para saan pa? Para kumbinsihin na bumalik si Brent sa kanya? Niloloko mo ba ako sa closure na yan? Ara, alam mo ba ang ginagawa mo? May bago na si Brent, tapos dinadala mo pa rito ang ex niya? Para ano? Para sirain ang relasyon na meron kami? Babae kayo, pero bakit kayo mismo ang gumagawa ng paraan para makaramdam ng sakit ang kapwa niyo babae? Hindi to makatarungan. Pinagtutulungan niyo ako dahil lang sa ako ang pinili niyang mahalin. Wala kaming masamang intensyon. Gusto lang niya makausap si Brent. Kahit na saglit lang, pagbigyan mo kami. Nagpupumilit si Prim na pumasok sa loob. Isinisigaw niya rin ang pangalan ni Brent para lumabas. Nang bigla siyang sampalin ni Christine. Umalis na kayo rito o idedemanda ko kayo ng trespassing. Huwag na kayong babalik dito para lang guluhin kami. Masaya na si Brent sa piling ko. Bumubuo na kami ng sarili naming pamilya kaya utang na loob. Mag-move on ka na. Hindi ka na niya mahal dahil ako na ang nagmamay-ari ng puso niya. Ako lang. Padabog na isinara ni Christine ang pinto. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib habang nakatanaw sa kinauupuan ni Brent. Alam niyang hindi sila titigilan ni Naara at ni Prim. Kapag nagkataon, maaaring mabawi pa sa kanya ang nobyo. Hindi papayag si Christine na mawala pa ang lalaking mahal niya. Malaki ang posibilidad na magbago ang isip ni Brent kapag nakita niya ang dating kasintahan. Lalo pa at ito naman talaga ang kilala ng puso niya, na natatabunan lang ngayon ng mahika. Ano nangyayari sa'yo, asawa ko? Bakit parang takot na takot ka dyan? Halika nga rito, sino bang kaaway mo dyan sa labas? Asawa ko, inaaway ako ng mga kaibigan mo. May mga nagpunta rito para paghiwalayin tayong dalawa. Huwag mo ko iiwan, ha? Huwag kang sasama sa kanila. Ako lang dapat ang mahal mo. Kami lang ni baby ang pipiliin mo, di ba? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita iiwan. Sa ilang tumitibok ang puso ko. Ipangako mo sa akin na walang kahit na sino ang makakapagpabago ng isip mo para pakasalan ako. Ipangako mong ako lang ang pipiliin mo kahit na anong mangyari. Oo, ikaw lang at wala nang iba. Hindi magbabago ng kung sino ang pagmamahal ko sa'yo. Sa mga salitang binitawan ng binata, napanatag si Christine. Alam niya na malakas pa rin ang bisa ng gayuma na ginamit niya sa binata. Hindi ito basta-bastang mawawala dahil lang sa pagsulsol ng ibang tao. Ngunit kailangan pa rin mag-ingat ng dalaga dahil may malaking epekto pa rin kay Brent kapag nalaman niyang nasa ilalim siya ng mahika. Ilang beses na bumalik sina Prim at Ara pero hindi ito pinagbuksan ni Christine.
Humihingi na rin siya ng tulong sa barangay para ipagtabuyan ng dalawa palayo. Lahat ng bagay na maaaring makapagpaalala kay Brent sa dati niyang kasintahan ay inalis ni Christine. Sinunog niya ang mga litrato nila. Kontrolado niya ang lahat sa binata. Hanggang isang araw, nakatanggap ng tawag ang dalaga. Hello? Bakit ba tumawag ka pa sa akin? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na may kumukontra sa gayuman na ginawa mo sa iyong nobyo. Alam mo na ba yon? Mag-iingat ka lalo't na't paubos na ang bisa niyan. Kilala ko na kung sino ang mga yon. Mga buwisi talaga, hindi na kami tinigilan. Hindi na lang sila maging masaya para sa amin ni Brent. Alam ko na gagawin nila ang lahat para lang maalis ang gayuma sa kanya. Pero naniniwala akong mas malakas pa rin ang ginawa mo. Hindi naman nila kayang labanan ng malakas na ritual na ginawa ko. Pero binabalaan kita. Alam mong 3 buwan lang ang bisa ng gayuma. Sa oras na mawala na yan ng bisa, babalik na si Brent sa dati niyang kaisipan. Hindi mo na siya magagawang paikutin sa mga kamay mo. At ang kapalit ng pagmamahal na yan ay ang labis na suklam na mararamdaman niya sa'yo. Mag-iingat ka palagi sa mga desisyon mo, Iha. Dahil ikaw ang sasalo niyan. Oo na, ako nang bahala. Basta pagtibayin mo ang gayuma. Hindi nila pwedeng mabawi si Brent. Ako lang ang nagmamay-ari sa kanya. Hanggat hindi natatapos ang kasal, hindi sila maaaring lumapit sa fiancé ko. Dahil sa nalaman ng dalaga, gumawa na siya ng mas mabilis na hakbang para makalayo sa mga taong sumisira ng relasyon nila. Ilang linggo na lang din ang nalalabi para mamanipula niya ang binata. Kailangan niyang gumawa ng mas mabilis na hakbang para hindi na makawala pa ang minamahal. Marami na siyang naging plano at lahat yon ay magaganap sa lalong madaling panahon. Yes, please. Pakisettle na lang po lahat. March 10 ang kasal namin. 2 araw na preparasyon lang ang ibinigay niya para sa mag-aayos ng kanilang kasal. Ang orihinal nilang plano sa kasal ay gaganapin sa Disyembre, ngunit ngayon na maraming sagabal sa plano niya, kailangan niyang magmadali. Dagdag pa ang sinabi sa kanya ng matanda na may hangganan lamang ang bisa ng gayuma. Kung hindi agad magaganap ang kasal, baka wala nang mangyari kapag nakabalik na sa dating katinoan ang kasintahan. Asawa ko, excited ka na ba sa kasal natin bukas? Wow, ang pogi naman yan. Kaya ang daming naiinggit sa akin eh. Ang pogi ba naman ng asawa ko? Mamatay silang lahat sa inggit dahil itong pogi na to ang mismong baliw na baliw sa amin. Silang dapat na mainggit sa akin dahil magiging asawa ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka magpalaki ng ating mga anak. Sus! Ayan ka na naman ah. Tara na nga, kailangan pa nating matapos ang prenup shoot natin. Oo nga pala, naimbitahan mo na ba ang pamilya mo na magpunta sa kasal? Bukas na kamo yun ah. Basta sila lang ang papapuntahin natin dahil alam mo naman na maraming nagagalit sa akin. Hinihintay na lang nila ang invitation. Hindi kasi nila alam kung saan ba sila pupunta. Paano ang mga magulang mo? Naimbita mo na ba sila? Nasabihan ko na sila pero hindi ko alam kung pupunta sila sa kasal ko. Alam mo naman na may sama sila ng loob sa akin, di ba? Ayos lang kahit wala sila. Ang mahalaga, nandun tayong dalawa dahil tayo naman ang magsasama habang buhay, di ba? Ha, asawa ko? Kung iniwan ka na ng lahat, asahan mong hindi ko yung gagawin sa'yo. Kakampay mo ako sa lahat. Nagpatuloy ang pagsasagawa ng plano para sa magiging kasal nila kinabukasan. May halong kaba na nararamdaman si Christine dahil baka biglang may humarang sa kanila, pero naniniwala pa rin siya sa mga pangako ng kanyang nobyo na kahit anong mangyari ay siya lang ang babaeng mamahalin niya. Natapos ang araw nila. Nagkaroon ng iba't ibang kuha ng litratong nagpapakita na ikakasal na nga silang dalawa. Nakapagbigay na rin ng paunang bayad si Christine sa mga nag-ayos ng kasal. Para maging mas pulido at ligtas na mairaraos ang kasalan, nilimitahan niya lang ang maaaring makapasok sa loob.
at ipinababawal na makapasok si Ara o ang dating kasintahan ni Brent. Kinabukasan, maagang nagising si Christine. Walang paglagyan ng tuwa dahil ito na ang araw na pinakahihintay niya. Sinisiguro kong matutuloy na ang kasal na ito. Hindi ako papayag na paulit-ulit akong iiwan ng mga lalaki sa araw mismo ng kasal namin. Si Brent na ang huli. Siya lang ang makakasama kong harapin ang buhay may asawa. Huwag ka mag-alala, baby, dahil ipapanganak ka sa masayang pamilya. Makikita mo kung gaano kamahal ng daddy mo ang mami mo. Asawa ko, andiyan ka ba sa loob? Buksan mo nga muna ang pinto. Sige na please, gusto kita makita. Oh, bakit nandito ka? Mamaya pa tayo magkikita, nag-aayos pa lang ako. Hinihintay ko pa yung makeup artist. Ikaw masyado mo naman akong namimiss. Magkasama naman tayo kagabi, di ba? Dito na lang muna ako. Gusto kita makita. Hindi ko kinakaya kapag wala ka sa tabi ko. Pakiramdam ko mababaliw ako. Ikaw lang ang gusto kong nakikita. Ikakasal na nga tayo, pinapakilig mo pa ako lalo. Sige na nga, dyan ka na nga muna umupo. Oh, ayan na pala yung makeup artist. Sandali lang asawa ko ha. Mag-aayos lang muna ako. Dyan ka lang ha. Hintayin mo na tong matapos. Bakit kailangan mo pa mag-ayos? Maganda ka naman na. Palagi naman ako maganda sa paningin mo. Kahit yata nakanganga akong matulog, gandang-ganda ka pa rin sa akin. Kailangan ko mag-ayos dahil kasal natin to. Para mas maganda makita sa picture. Para naman may ipagmalaki rin ako sa mga lumalait sa akin, no? Ay, sige na nga. Baka lalo ko ma-in love kapag nakita kitang sobrang ganda. Mabaliw pa ako lalo. Baka diretsuhanin mo na agad. Sira ka talaga. Nakakainis ka. Pinapakilig mo ako masyado. Sige na, dun ka na muna kasi. Nagsimula na ang araw nila. Habang inaayusan si Christine, nakatingin lang sa kanya si Brent. Para bang ayaw alisin ng binata kahit saglit ang paningin niya sa dalaga. Sa katunayan ay labis ding ipinagtataka ng makeup artist ang inaasta ng lalaki. Kaya napatanong ito kung paano ba sila nagkakilalang dalawa at kung gaano na sila katagal para gano'n na lang mabaliw si Brent sa mapapangasawa niya. Hindi man direktang sinabi ng makeup artist, pansin niyang hindi naman gano'n kaganda si Christine para kabaliwan. Ganyan na talaga siya noon pa man, lalo na nung unang beses niya ako nakita. Ang sabi niya nga na love at first sight siya sa akin. Simula noon hindi na niya ako tinigilan hanggang sa nauwi na kami sa kasalan. Basta alam ko lang, mahal na mahal niya ako at palagi niyang sinasabi na ang ganda ko raw. Kaya natutulalayan sa akin ngayon dahil baka naging mas maganda pa ako. Ang swerte ko, no? Kaya ang daming naiinggit sa akin kung ano-anong paninira ang pinapakalat nila. Mabuti na lang hindi naniniwala ang fiancé ko. Gusto pa sanang magbiro ng babae dahil halatang malayo ang agwat ng kanilang mga itsura para mabaliw ng ganon si Brent. Pero inisip ng makeup artist na baka bumabawi naman si Christine sa ugali na siyang minahal ng lubusan ng binata. Sa paglipas ng mga oras, nagdatingan na rin ang mga taong imbitado. Bilang lang sa daliri ang naroon, kung saan wala ang mga magulang ng binata. Tanging ang isa niya lang na kapatid ang naroroon. Nang tanungin ni Christine ang dahilan, ang sabi lang ay may emergency. Pero sa tono pa lang ng pananalita ng kapatid ni Brent, halatang hindi siya tanggap ng mga yon. Hindi pa rin kasi nila ipinapakilala ang isa't isa sa kanilang mga pamilya. Nagpatuloy na ang seremonya ng kasal, kung saan walang naging aberya at walang tumutol sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Hanggang sa umabot sila sa reception. Laking gulat ni Christine nang makapasok ang dating kaibigan. Sinugod siya nitong galit na galit. Ang buong akala niya ay matatapos ng matiwasay ang kanilang kasal. Ngunit hindi pa rin nawawala ang determinasyon kay Ara na mapatunayang isang mapanlinlang na pag-ibig lang ang meron sa dalawa.
Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka naman imbitado sa kasal namin Umalis ka na kung ang gagawin mo lang ay manggulo. Tapos na kaming ikasal kaya utang na loob, lubayan mo na kami. Masaya na kaming dalawa nang wala kayo sa buhay namin. Hindi ko kayo titigilan. Dahil isa kang mapanlinlang na tao. Alam ko na ginawa mo. Ginayuma mo si Brent. Kaya ngayon, gagawa ako ng paraan para matigil ang kahibangan mo na ito. Ibalik mo siya sa tunay niyang mahal. Huwag kang maging makasarili dahil lang sa walang nagmamahal sa'yo. Teka, anong gagawin mo? Ano yung hawak mo? Tigilan mo yan! Huwag mo sirain ang masaya naming pagsasama. Special ang araw na to para sa amin, kaya huwag ka rito mag-iskandalo. Bakit? Natatakot ka na? Dahil totoo, di ba? Naginayuma mo lang siya. Walang naging masaya sa pagkasama ninyo dahil peke ang pag-ibig na yan. Minahal at pinili ka lang niya dahil samahi ka. Huwag kang ilusyonada, Christine. Nagkagulo ang mga tao matapos na mag-away ang dalawa. Pinigilan ni Christine ang dating kaibigan na makalapit sa kanyang asawa at makagawa ng bagay na ikasisira ng pagmamahalan nila. Ngunit mas nanaig si Ara. Nakalapit siya kay Brent at sinabuyan ito ng asin. Sandaling nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Nakakaramdam ng panghihina si Christine pero hindi niya maaaring ipahalata. Kailangan niyang manindigan. Ano to? Anong nangyayari? Brent, naaalala mo na ba ang lahat? Nagising ka na ba sa panggagayuman niya sa'yo? Niloko ka ng babae na yan. Sumailalim ka sa mahika para lang mahalin at pakisalan siya. Alam mo bang ilang lalaki na ang ginayuman niya, pero lahat ay iniwan din siya. Ngayon, ikaw ang lalaking na ikasal sa kanya. Kaya klaro na ito na lahat na nangyayari sa inyo ay kalokohan lang. Isa lang itong ilusyon na binubuo ng babae na yan. Bakit mo ko sinabuyan ng asin? Bakit ka nanggugulo sa kasal namin? Wala man lang ba taong nagbabantay dito? Paalisin niyo yan! Wala kang karapatan na guluhin kami ng asawa ko. Mahal namin ang isa't isa kaya kami nagpakasal. Teka lang. Brent, gumising ka nga. Brent, ano ba? Lahat kayo, maniwala kayo sa akin na isa lang tong patibong ng babae na to. Ilang beses na niyang ginawa ng manggayuma dahil walang kaya magmahal sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Lumayas ka na rito. Ginulo mo lang ang masaya dapat naming kasalan. Ikaw ang nababaliw, Ara. Hindi mo matanggap na ako talaga ang mahal niya. Mas kinakampihan mo pa ang baliw niyang ex. Pare-pareho kayong magsama. Hinila ng mga kalalakihan si Ara palabas ng venue. Si Christine naman ay pinagpagan ang mga asin na nasa katawan ng kanyang asawa. Sa totoo lang, nakaramdam ng kaba si Christine dahil inakala niya na magigising at matatauhan ang kanyang asawa dahil sa pagsaboy ng asin. Mabuti na lang at nanatili pa rin ang pagmamahal sa kanya nito. Panibagong buhay para sa kanila. Lumipat sila ng bahay kung saan walang makakakita at makakahanap sa kanila. Nais nilang mamuhay ng payapa, labas sa mga taong kumokontra sa pagmamahala nila. Noong una, akala ni Christine ay tunay na ang nararamdaman sa kanya ng asawa, ngunit dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Buwisit naman! Bakit wala bang pagkain dito? Letse talaga oh! Ano ba klaseng buhay meron ako? Ay! Ano ka ba naman, mahal? Bakit mo naman ibinato ang kaldero? Hindi pa ako nakakapagsaing. Mamaya pa kasi ako magluluto kapag tapos na akong maglinis ng banyo. Nagugutom ka na ba? Sige, paglulutuan na lang muna kita. Ano bang ulam ang gusto? Mahal, bitawan mo ako. Huwag mo naman ako sakalin. Nasasaktan ako. Pwede bang huwag kang pakalat-kalat dito sa bahay? Naaalibadbaran ako kapag nakikita ko ang mukha mo. Buisit na buisit ako! Kung alam mo lang kung paano kumulo ang tugo ko kapag naririnig ko ang boses mo at idagdag mo ba ang mukha mo para bang kinasusuklaman ko ang buong pagkatao mo! Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Naiinip ka na ba rito sa bahay? Baka gusto mo magpakasyon muna tayo. Mahal, please,
Huwag ka naman ganito sa akin. Paano aaliwala sa utak ko kung ikaw lang din naman na makikita ko kapag umalis ako? Ano ba namang buhay meron ako? Araw-araw ko nakikita ang pangit mong pagmumuka. Para akong pinarurusahan ng mundo. Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Hindi ka naman ganyan nun Hindi mo ba alam na naririnig ka rin ng baby natin? Gusto mo bang yan ang makita niya paglabas niya? Masaya naman tayong magkasama. Sino bang taong nagbibigay sa'yo ng masamang impluensya? Hanggang ngayon ba naman iniisip mo na buntis ka? Ang tagal na natin nagsasama. Nananaginip ka pa rin na may laman niyang sinapupunan mo. Gumising ka na sa panaginip mong yang, Christine. Makaalis na nga muna sa bahay na to. Nabubuisit lang ako sa kaartihan mo. Ganito na ang madalas na asta sa kanya ni Brent. Kahit sa pagtulog ay hindi na siya tinatabihan. Pansin niya rin na sa tuwing titingin sa mga mata niya ang asawa, suklam lang ang nababakas niya. Dahil sa takot na baka masira ang kanilang pagsasama, nagpunta si Christine sa dating nagbigay ng gayuma sa kanya. Nais niyang bigyang ayos pa ang unti-unting nalalamatan na relasyon nila ng kanyang asawa. Pwede mo pa ba ulit akong tulungan? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa asawa ko. Wala na siyang pagmamahal para sa akin. Galit na galit siya sa tuwing nakikita ko. Madalas niya akong saktan. Pati ang mga pananalita niya, masyado nang dumudurog sa puso ko. Hindi naman siya dating ganun. Pakiusap, tulungan mo ko. Alam mo ang dahilan kung bakit ganyan kanya pakitunguhan, Christine. Dahil wala na ang bisa ng gayuma. At ang pagmamahal na nararamdaman niya sa iyo noon at mga ilang beses na bilang ng galit ang kapalit. Sumailalim siya sa mahika. Kaya lahat ng pinaparamdam niya sa iyo ngayon ay kung ano ang nararamdaman niya bago mo siya nagayuma. Kung hindi ka niya mahal ngayon, ang ibig sabihin ay hindi ka naman talaga niya minahal noon. Matagal mo nang alam ang ganito, Christine. Dahil hindi lang ang asawa mo ang nabigyan mo ng gayuma. Tulungan mo akong maibalik siya sa dati. Basta, gawin mo ang lahat para mahalin niya ako ng totoo. Sige na, kahit magkanong bayad pa ang kailangan mo. Gusto ko yung totoo na, yung hindi na kailangan magwakas ang pagmamahal niya sa akin. Ginawa na natin yan noong nakaraan, pero wala naman nangyari, hindi ba? At ang pinakamalakas na gayuma na ang ginagawa mo sa kanya. Kaya nga pinakasalan ka niya. At ang pinapagawa mo sa akin na mahalin ka niya ng tunay, hindi ko kaya yun. Walang may kayang gawin yan sa isang tao dahil ang tunay na pagmamahal ay kusang nararamdaman. Kung mamahalin ka niya, hindi mo na kailangang magmakaawa sa mahika. Pero gusto kong mahalin niya ako habang buhay. Gusto ko, akin lang siya. Iyan naman na siya, Christine. Pinakasalan ka na niya. Nakabuklod na ang mga kaluluwa ninyong dalawa. Kaya hindi na kayo mapaghihiwalay pa. Iyon na lang ang panghawakan mo. Sikapin mo na lang na makuha ang pagmamahal niya sa tamang paraan. Dahil hindi naman na siya makakawala sa kasal na mayroon kayo. Kung magagawa ka niyang bigyan ng pag-ibig, maaayos mo ang relasyon niyo. Pero kung ipapagawa mo sa akin yun, pasensya ka na, hindi ko kaya. Bigong umuwi si Christine sa kanilang bahay, kung saan naabutan niyang may pares ng sapatos sa labas. Pambabae yun, kaya alam niyang may ibang babaeng nasa bahay nila. Mabibigat ang yabag niyang pumasok sa loob ng bahay, kung saan niya naabutan sa akto ang asawa niyang nakikipaglandian sa ibang babae, sa loob pa mismo ng kanilang kwarto. Walang yakang babae ka! Malandi ka! Mga agaw ka ng asawa! Dapat sa'yo kinakalbo! Ahas ka! Ahas! Ano ba, Christine? Bitawan mo nga siya. Baka masugatan mo pa ang maganda niyang muka. Pagbihis ka na at umalis. Mamaya na lang tayo mag-usap. Iwasan mo tong baliw kong asawa. Ano bang ginagawa mo, Brent? Binababoy mo ang kasal natin. Nagsama ka ng ibang babae sa bahay natin. Hindi ka ba nahihiya? At ngayon, siya pa ang kinakampihan mo?
Ako ang asawa mo. Dapat maging tapat ka sa sinumpaan nating pagmamahalan. Nahihiya ako. Nahihiya ako na ikaw ang pinakasalan ko. Alam mo, kaya ako pabalik-balik dito dahil lang sa kasal na mayroon tayo. Pero hindi dahil mahal kita. Gusto ko na makalaya sa'yo pero hindi ko magawa. Dahil sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha mo, nabubuhay sa akin ng galit. Gusto kitang patayin kung alam mo lang. Nanginginig ang laman ko sa tuwing nararamdaman kong presensya mo. Brent, parang awa mo na. Ayoko na. Nasasaktan ako. Bitawan mo ko. Bakit ba hindi mo ako kayang mahalin? Dati naman mahal na mahal mo ko. At ang sabi mo, ako ang pinakamagandang babae na nakita mo. At ako lang ang nag-iisang mamahalin mo. Hindi mo na ba maalala mga pangako mo sa akin? Hindi ko alam kung bakit ko yan nasabi. Dahil ang alam ko lang sa ngayon, nagsisisi ako na ikaw ang pinakasalan ko. Hindi ko maalala kung kailan kita pinili. At hindi ko sasabihin na ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Alam mo kung ano ang totoo? Ikaw ang pinakamasamang nangyari sa buhay ko. Nabubuhay ako sa bangungot kasama ka. Hindi inaasahan na naitulak ni Brent si Christine, kung saan tumama ang ulo niya sa kanto ng lamesa. Bahagyang nahilo ang babae. Lalo na at naramdaman niya na may dugong umaagos galing sa kanyang noo. Humingi pa siya ng tulong sa asawa, ngunit iniwan lang siya nito na parabang walang kahit katiting na pag-aalala. Kaya mag-isang nagtungo si Christine sa doktor. Nang matapalan ng sugat niya, agad na rin siyang umalis kung saan nakasalubong niya ang dating kaibigan. Kahit paano, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Christine, ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa ulo? Ayos ka lang ba? Wala ito. Huwag mo akong pakialaman. Pwede ba tayo mag-usap kahit saglit lang? Para saan pa? Para ipagpilitan mo sa akin na hindi ko deserve si Brent? Ara, utang na loob. Anong klaseng pagmamakaawa pa ba ang gusto mong gawin ko para lubayan mo na kami? Malayo na kami Masaya na kaming bumubuo ng sarili naming pamilya. Mahal namin ang isa't isa. Kaya sana naman, hayaan mo na kami. Mahal niyo ang isa't isa pero sa ibang babae nagmamakaawa si Brent. Alam mo na ba yon, Christine? Binabalik-balikan niya si Prim. Gusto niya magkabalikan sila pero hindi niya magawa dahil nakatali kayo ng kasal. Madalas na sila magkita. Alam ng puso niya kung para kanino ba talaga ito tumitibok. Hindi mo yon pag-aari, Christine. Hindi ikaw ang mahal niya. Sana magising ka sa katotohanan na yon. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ako ng asawa ko at hindi niya ako ipagpapalit sa kung sino man. May nagiging problema kami, oo, pero sa akin siya umuuwi. Huwag ka nang magbigay pa ng kung ano-anong kasinungalingan para lang masira ang pagsasama namin. Nararamdaman ko pa rin ang init ng pagmamahal niya sa akin. Pinanghahawakan ko ang sinumpaan naming pagmamahalan. Hindi ko kayo sinisira dahil ikaw ang sumira sa sarili mo. Hindi mo maamin na kaya ka lang niya pinakasalan dahil sa gayuma. Ngayon na nawala na ang bisa nun, galit na lang ang natitira sa'yo. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan, Christine? Hindi kailanman mananatiling tapat ang pag-ibig na sa mailalim lang sa mahika. Kahit pa sabihin mong pinagbuklod kayo ng kasal. Magkaiba ang pamimilit at ang tunay. Tumahimik ka na! Galit ka lang sa akin at naiinggit ka dahil masaya na ang buhay ko. Ayaw mo lang ako maging masaya kaya pinagpipilitan mong ako lang ang nagkamali rito eh. Kung tunay kang kaibigan na may malasakit sa akin, sana hindi mo hinahayaan na landiin ni Prim ang asawa ko. May malasakit ako sa'yo, kaya ayokong umabot ka sa puntong hindi mo na alam kung ano pa ang pagmamahal dahil masyado ka na nagpapakabaliw sa gayuma. Walang kahit na sino magpapagising sa'yo sa maling pag-ibig, kundi ang sarili mo mismo. Naging sarado ang tenga ni Christine sa pakikinig. Nagmadali siyang umuwi sa kanila para kahit paano ay mabawasan ang bigat ng dibdib niya. Ayaw niyang maniwala na niloloko siya ni Brent at bumabalik na ito sa tunay niyang mahal. Sa paglipas ng mga araw, mas tumitindi ang galit na nararamdaman sa kanya ng asawa.
Ilang beses na niyang nasasaktan si Christine at kahit na anong gawin niya ay hindi niya mabawi ang pagmamahal na pinapangarap niya. Sa halip na pagmamahal ang makuha niya, galit ang ibinibigay sa kanya. Madalas na wala si Brent sa bahay nila at nababalitaan na lang niya na kasama na nito si Prim. Masakit man, pinipili ni Christine na huwag paniwalaan ang mga ito. Napapadalas na rin ang pag-iyak niya, nawawala ng gana kumain. Nangangayayat siya at nagiging sakitin. Ngunit mas mahalaga pa rin sa kanya ang pag-ibig ni Brent. Saan ka naman galing? Sa babae mo na naman? Hindi ko alam kung bakit may mga malalanding lingkis ng lingkis sa taong may asawa na. Bakit ba hindi mo siya maiwan? Ano bang nakita mo sa kanya na wala sa akin? Ibinibigay ko naman ang lahat sa'yo ah! Hindi ko lang siya basta babae. Siya ang dapat kong kasama sa bahay. Sa kanya dapat ako nangako ng wagas na pagmamahal sa harapan ng altar. Pero hindi ko yun magawa dahil isang araw nagising na lang ako na ikaw ang katabi ko. Hindi ko maalala kung paano at kailan kita minahal. Bakit ba ayaw mong maniwala na ako naman talaga ang mahal mo? Ako ang pinili mo. Dahil wala nga ako nararamdaman kahit nakatitig. Hindi kita mahal, hindi kita minahal at hindi kita mamahalin. Tago sa puso ang mga salitang binitawan ni Brent. Nang araw din na yon ay bumalik si Christine kay Manong Kulas para magmakaawa na gawan ulit siya ng gayuma. Sinubukan ulit siyang bigyan pero sa halip na tumalab yun, mas lalong naging agresibo at mainitin ang ulo ni Brent. Para siyang isang mabangis na hayop na nakawala. Hindi siya kayang pakalmahin ni Christine at hindi rin siya nito makausap ng mahinahon. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing ha? Nakikipagkita ka ba ng patago sa lalaki mo ha? Ha? Ano ba? Brent, nasasaktan ako. Wala akong ibang lalaki. Hindi ako nakikipagkita kung kani-kanino. Ano ba yung sinasabi mo? Subukan mo lang talagang makipagkita sa lalaki mo. Kapag nahuli ko kayo, sisiguraduhin ko sa'yo makakarating ka ng impyerno nung wala sa oras. Pumasok ka na sa loob! Palandi-landi ka dyan sa labas. Hindi na kita maintindihan. Ayaw mong manlalaki ako, pero hindi mo naman ako tinatrato ng tama. Ikaw ang nanloloko sa akin, pero ayaw mo ako makahanap ng iba. Nararamdaman ko nagsiselos ka kasi mahal mo ko, di ba? Bumabalik na ba ang pagmamahal mo sa akin? Ano nang nararamdaman mo? Sabihin mo lang na ako ulit ang mahal mo. Handa kitang patawarin sa mga ginawa mo. Anong nararamdaman ko? Galit! Hindi ako nagsaselos. Iniiwas ko lang ang sarili ko sa kahihiyan. Dahil hindi ganyang kapangit na mukha ang manloloko sa akin. Buwan-buwan na lang ba? Buntis ka? Nauna pang mga anak si Prim? Samantalang nauna ka nabuntis, hindi ba? Ilang beses mo na ba yung sinabi sa akin? Tingin mo ba magagawa mo akong mapasunod dahil lang sa bata? Naghintay si Christine na maging epektibo ang gayuma, ngunit walang nangyari. Nagalit pa siya nung una kay Manong Kulas, ngunit pinaalala sa kanya na wala na siyang magagawa pa sa relasyon nila ng asawa niya. Pinalala niya lang ang galit na nararamdaman nito sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng anak si Brent kay Prim na mas hindi kinakaya ni Christine. Dahil siya ang kasama, siya ang tinuturing na asawa, pero sa iba masayang bumubuo ng pamilya. Parang naroon lang siya dahil sa koneksyong hindi nila maputol-putol. Lumipat na tayo ng bahay. Papatawarin kita pero iwan mo ang babae mo. Piliin mo kami ng anak mo. Buntis ako, Brent. Buwan-buwan na lang ba buntis ka? Nauna pa mga anak si Prim. Samantalang nauna kang nabuntis, hindi ba? Ilang beses mo na ba yung sinabi sa akin? Tingin mo ba magagawa mo akong mapasunod dahil lang sa bata? Pumili ka! Kami nang magiging anak mo o ang babae mo! Dahil kung mahal mo kami, iiwan mo sila! Huwag mo akong tanungin dahil baka masaktan ka lang sa magiging sagot ko. Tumabi ka nga sa dinadaanan ko. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Maiwan ka dyan sa bahay.
Mag-ilusyon kang buntis ka para hindi kita iwan. Tuluyang umalis ng bahay si Brent. Hindi na napigilan pa ni Christine na humagulgol ng iyak dahil kahit na anong pilit at pagmamakaawa niya, siya lang ang nasasaktan kahihintay na mahalin siya ni Brent. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ni Christine ang dati niyang kaibigan na magpunta sa bahay nila. Hindi naman tumanggi si Ara dahil matagal na niyang nais na makausap ng masinsinan ang dating kaibigan. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Oo na, inaamin ko ng ginayuma ko si Brent. Dahil gusto ko